Good day mga ka-adventure! Ito ay ang Diocesan Shrine of the Most Holy Rosary, Reina de Caracol ng Rosario, Cavite. Naimbitahan po tayo ni Konsehal Botchok ng Barangay Kanluran na i-cover ang pagdiriwang ng Semana Santa sa Rosario, Cavite. Kaya tara at samahan niyo kami ma-experience kung paano ipagdiwang ng mga taga-Rosario ang Semana Santa. So, simulan natin sa linggo ng Palaspas. Ang linggo ng Palaspas, ito yung hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Sa pamamagitan niya ay aming sabihin ang hindi magmamaling na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian. Holy Monday or Lunes Santo. Dito nila ginaganap yung prosesyon ng yapak. Kung saan yung mga kasali sa prosesyon, mga nakayapak. Ito na rin siguro yung way ng pagsasakripisyo nila. I guess. Kaya maliit pa ako na hindi ako nakasali sa yapak. Nakakamiss din. Holy Tuesday or Martes Santo. Meron silang pabasa ng Pasyon ni Cristo. Ginanap nila sa Marian Hall. So, nung nagpunta kami dyan, puro kabataan yung naabutan namin kumakanta. So, nakakatuwa. Mga kabataan kasali rin talaga sa activities ng simbahan. Holy Wednesday or Miyerkules Santo. Dito nila ginaganap yung prosesyon ng Pasyon ni Cristo. So, yung mga kamarero or mga may-ari ng santo, maaga pa lang, inayos na nila yan. Kaya puyat-puyat yung mga kamarero na yan. Kasi syempre, bibili pa sila ng mga bulaklak, aayusin nila yan. Bibihisan nila yung santo. So, yun, nagre-ready na sila papunta sa simbahan. Dito sa kahabaan ng Barangay Kanluran or sa Pujeda, maraming kamarero dyan eh. So habang hinihintay matapos yung misa sa loob, nakaredy na naman yung mga santo dyan. Inaayos na nila yun sa pagkakasunod-sunod ng mga santo sa prosesyon. Para nga naman mamaya, sunod-sunod na lang. Kasi bago mag-start yung prosesyon, ipapakilala yan isa-isa. Hindi lang basta pagpapakilala, kundi sasabihin din kung ano yung naging contribution nila sa buhay ni Cristo noong time na yun. So yan, yung mga apostoles, yung mga kababaihan at kalalakihan sa buhay ni Cristo noong time na yun. Nakakatuwa, dumadami na yung mga tao, pati mga bata. So, waiting pa rin mag-start yung prosesyon. So, ang una niyan, pagpapakilala muna. Ito si Santa Maria de Betania. Ito yung santong pag-aari ni Consi Botchok. Yung nag-invite sa amin. Atin pong sisimulan ang banal na prosesyon sa pangunguna ng seryales, ang kamahal-mahalang krus ng Panginoon. Ang mga susunod na imahen ay ang mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang karosa, Apostol San Pedro. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Maria de Betania. Kapatid ni Lazaro at Marta, nang Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan, naupo siya sa may paanan nito upang makinig sa kanyang itinuturo.
Nang magbalik si Jesus sa Betanya, na kung saan isang hapunan ang inihanda para sa kanya, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kaniyang buhok. Santa Maria de Betania, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Ferrer. So, ito na yung posisyon. Shout out. Hi, Bea. Pa-shout out sa mga batang itong kumakaway. Sila yung mga nakilala namin habang kinakover namin yung posisyon. Hi, Chanel. Hi, Andrea. And Mary Ann. Actually, yung Mary Ann, hindi ako sure. Mary Ann, comment ka ha. Kung hindi Mary Ann yung name mo. Sorry. Na-forget ko. Unfortunately, hindi natapos yung ruta. Yung original na route ng posisyon, hindi natuloy. Hindi natapos kasi umulan. Kaya, ayan o, napansin nyo, may mga plastic na yung mga santo. So, tinapos na lang ng maaga. Kasi syempre may mga electrical yung mga karo. So, pwede kasi magka-problema yan. So, dito na tayo sa Huwebes Santo. Dito naman ginaganap yung misa ng huling hapunan. So, dito rin sa misang ito, ginagawa yung paghuhugas sa paa ng mga apostoles. Huhugasan ng pare yung mga paa ng mga apostol. At pagkatapos mahugasan ang paa ng bawat apostol, yung apostol na yon may huhugasan ding paa ng kahit na sino dito sa loob ng simbahan. O sino yung mapili nila. Dito sa isang apostol na to, ang hinugasan niya yung paa nung naka-wheelchair na lola dito sa may tabi namin. So, akala ko tuloy lahat ng mga huhugasan ng paa, yung mga may sakit lang. Yung pala hindi. Nagkataon lang na dito sa apostol na to, ang hinugasan niya ay yung paa nung naka-wheelchair na lola. Pero yung iba, kung sino yung mapusuan nila na hugasan ng paa. So, more likely ang mga mahuhugasan dito yung mga naka-sandals na lang. Kasi kung naka-rubber shoes, medyo mahirap. Tomas, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Atareo, Pedro Sinatino, Pleto, Clemente, Sixto, Cornelio. So, sa misang ito, walang pagbabasbas sa last part ng misa. Kasi ito na yung ililipat na ni Father yung banal na sakramento sa repositoryo na nasa gilid ng simbahan. So, or dun sa, kung tawagin, altar of repose. Dito medyo nahirapan ako kasi kailangan talaga lahat na madadaanan nila nakaluhod. So yan, habang
lumalakad sila, yung nadadaanan na nila or nalalampasan nila, namamatay na yung ilaw. So parang dramatic yung dating na. Hanggang sa tuluyan ng dumilim yung loob ng simbahan. Ngayon po tayo ay nakalubot kasama ni Jesus sa repositoryong ito. Pakikiisa natin kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit habang nagdarasal siya sa hardin ng Gethsemane. Samahan natin si Jesus sa gabing ito. So ito na po yung pagtatanod ng banal na sakramento sa repositoryo. May mga naka-assign po dyan ng mga organization or mga kung sino yung pwedeng magbabantay, may oras sila. So sa loob, habang may nagtatano, dito naman sa labas, maraming tao na galing sa iba't ibang lugar kasi Huwebes Santo, di ba, ito yung araw talaga ng bisita iglesia. Kung saan yung mga tao, iba't ibang simbahan yung pinupuntahan. At syempre, kung may bisita iglesia, merong pakaridad ba yun? Pakaridad ba yung tawag doon? Narinig ko lang kay Consi Botchok eh. Pakaridad or yung pakain nga ng mga samahan dyan. Lugaw po. Kumuha pa tayo ng baso. Meron na pala. Gusto niyo po ba? Lagyan na lang po namin. Ay, lugaw po kayo. Lugaw po. Shout out sa Knights of Columbus. Ayan po si Consi Botchok yung nakadilaw na nagsusuot ng gloves. Busy sila. Ang dami rin kasing tao. Maraming nagbisita iglesia. Ayan po, Spanish bread. Emang. Biyernes Santo or Good Friday. Alas 12 pa lang ng tanghali, nasa simbahan na kami. Kasi ito yung start ng Siete Palabras. So dito, meron silang maikling dula sa bawat huling pitong wika ng Panginoon. So after nung dula naman, merong speaker na magbabahagi ng kanilang karanasan sa buhay na related din sa last 7 words ni Jesus Christ. And in between po, nung after ng dula, tapos yung speaker na magbabahagi ng karanasan nila sa buhay, may choir na kumakanta. So ito po yung RJVC or Rosario Junior Voice Choir. Sila lang po, may iba pang choir na kumanta. So siguro mga 7 choirs yun. Pero yung RJVC lang po kasi yung na-cover namin. Dito rin po yung pumanik na kami sa taas. Nahihiya po kasi kami pumanik sa taas nung una-una kasi baka bawal or dahil nandito si Consi Botchok na nakapanik kami. Medyo may lakas ng loob pumanik sa taas. Sa taas po kasi kumakanta yung mga choir eh.
After po ng 7 palabras, gaganapin naman po yung pagpaparangal sa banal na krus. Dire-diretso na po yan. Pagkatapos po kasi niyan, susunduin naman po yung Santo Entierro sa kung tawagin Bahay Kastila. So, tapos na po yung pagpaparangal sa banal na krus. Dito naman po yung pananambitan. Pero bago yung magpananambitan, susunduin muna po yung Santo Entierro sa Bahay Kastila, kung tawagin. Pasimula na po ng prosesyon or yung pagsundo sa Santo Entierro. Marami rin pong santo ang kasama. Ito po ang Mater Dolorosa. Ito na po yung bahay ng Santo Entierro. Dito po siya nakalagak. Yung Bahay Kastila kung tawagin. Nauna yung mga apostol. Santa Maria de Betania.
Kung napapansin nyo, mga nakabelo na ng itim yung mga santo. Kasi diretso na rin po yan kasi patay na nga po si Jesucristo. So, diretso na rin po yan mamayang gabi sa prosesyon ng paglilibing. So, yan. Bago ang banal na krus at saka si Mama Mary, ipapasok na yung Santo Entierro. So, ito na po yung pananambitan. After po sa pagsundo ng Santo Entierro, pagdating po dito sa may plaza ba to? Malapit sa plaza. Gaganapin na po yung pananambitan. Magsilod po ang lahat. Panginoon, patawarin mo kaming mga nagkasala sa iyo. 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 Magsitayo po ang lahat. Dito po yung huling istasyon sa pananambitan.
Magsiluhod po ang lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsiluhod po ang lahat. Panginoon, patawarin mo kaming mga nagkasala sa iyo. 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 Sitayo po ang lahat. At pagdating nga po ng alas 7 ng gabi, sinimulan na po yung prosesyon ng paglilibing kay Kristo. Marami pa rin pong santo yung kasama, syempre. Shout out to Charles and Bianca.
Yung mga naunang parte ng prosesyon nasa may bandang plaza na. Pero yung Santo Entierro nandito, pagtapat dito sa may bahay kasila na pinagkuhanan sa kanya kaninang hapon. Tatanggalin na siya sa karo. Ilipat na siya dito sa parang higaan lang na to na bibit-bitin na lang ng mga apostoles. Pagkatapos po ng prosesyon, yung Santo Entierro, ipapasok na dyan sa may bukana ng simbahan. Nakasarap po kasi yung gate eh. So, dyan lang po siya sa may bukana. Ngayon, pipila na po yung mga tao para sa pahalik. Sino yung mga gustong humilik sa paa ng Santo Entierro. Para maluwag ang pagpapahalik. Dito. Yung mga nakahalik po. Bawal lang mag-ano dito para hindi magalaw ulo. Tsaka kamay. Pagkagaling namin sa simbahan, nakadaan pa kami sa kapilya sa Kalihon. Sa mga taga-Rosario, kulang ang Biyernes Santo nila kung hindi sila dadaan sa kapilya. Ito'y wala ng pila. Sabado de Gloria, dito na po ginaganap yung Easter Vigil, kung tawagin. So may 4 na bahagi po itong vigil na to. So una, ito nga po yung gagawin ngayon, yung pagpaparangal sa ilaw. Nahahati sa 4 na bahagi ang pagliliwanag para sa gabing ito. Ang pagpaparangal sa ilaw, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang sakramento ng binyag, at ang banal na Eucharistia. Alisunod sa pinakamatandang pamana.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong nilulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal. At ipagkaloob mo kami paglinasin nitong aming pagdiriwang upang makasakit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos gawin ang pagpaparangal sa ilaw, ay papasok na ang lahat sa loob ng simbahan. Dala yung mga kandila nila na may sinde, galing dun sa apoy na may siga kanina.
Shout out kay baby boy. Nakontodo sayaw din. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, ngayon, dalangin natin ang tao, at ang gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, kami maamo o magla, malaki o maliit. Nilalaman ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya. Ito naman po yung resurrection na gagamitin para sa Via Luci na gaganapin mamaya after po ng Easter Vigil.
pagkatapos nga po ng Easter Vigil, sinimula na po yung Via Luci or Way of Light. So ito po ay may 14 stations of light or stations of resurrection. Marami din pong sumama sa Via Luci. Pero maya-maya ako, konti na po yan. Kasi medyo palalim na rin po yung gabi. Pagod na rin po yung mga tao. Kinabukasan maaga pa yung gising dahil sa lubong. Shout out sa mga kabataang ito. Pa-comment na mga names nyo ha. Comment kayo, lagay nyo yung names nyo. Shout out ko ulit kayo. Andito na po tayo sa first station. Si Jesus ay nagpakita sa kanyang inang si Maria. Pinupurit sinasampakan namin o Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos mo ang sanlibutan. Sa inyong makapit sa kaligayahan ng walang hanggang buhay, sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa intensyon ng ating minamahal na Santo Papa Francisco, Amagang sumasalangit ka sa kahinan natin ko, mapasalamin ang kahari ng Diyos, hindi na loob mo sa lupa para ng nasa langit. Ibig na ngayon ang aming sa araw, patawarin mo kami sa aming masaya, para ng pagmatawa namin pinakakasasaan, at huwag mo kami magkaitong ko, nagyakan mo sa atin. Papunta na po tayo sa ikalawang station. Medyo mahaba-haba po ito kasi sa Tejero or sa may hacienda ang ikalawang station. So dito po sa ikalawang station, nauna yung pagpapakain, nauna yung pagbibigay ng pagkain bago mabasa yung second station. So dito po sa Via Luci, wala nang tulugan yan. Diretso na po kasi yan hanggang sa lubong. Sa alas 4 ng umaga. Ang ikalawang estasyon ng Duwala, si Jesus ay bumangon sa libingan. Nakita ng mga alagad ang libingan na walang laman. Pinupurit sinasampakan namin o Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa, nakita ni Simon Pedro ang kayong dino at ang kanyang ibinalit sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong dino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad ng naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniniwala. Panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pamilya Punyente at Happy Easter po sa mga taga-hacienda. Smile po tayo palagi. Bawal yaksad, dapat laging masaya. Happy Easter! Alas 4 ng madaling araw, naghahanda naman po yung mga santo na mga sasama sa prosesyon. Papunta po sa Galilea. Ang Galilea po ngayong taon ay gaganapin sa gitna. Kasi dalawa po yan eh. Meron po sa Silangan at saka sa gitna sa Barangay Kanluran. So ngayong taon po, napatapat. Tapat po na sa gitna gagawin ang salubong.
Suret Sid, Sid, Udit Sid, Ave, Gracia, Lena, ang bati sa iyo ng magkatawang tao, ang Diyos na Verbo, ang dalang balita ni Gabriel na katoto. Sa pagdarasal ko'y itinaon ko bilang pasalubong sa pagkamapalad mo. Sa tuwang misteryo, puso mo'y masaya, dalaw kay Isabel, lalo pang gumanda. Nang ipinanganak mo'y higit ang ligaya, bahay sa Nazaret, langit ang kapara. Bunsong anak mo, langit ang pagsinta. Sa misteryong hirap, sa tao'y pagsako, pasa ni Jesus mo, ang krus na pang-ako. Puhunang buhay, sa kalbaryo'y natapos, masunod lamang ang takda ng poong Diyos. Puso mo'y nabuhay, naputos, naputos. Nang siya'y malibing, ika'y naulila, kalong ng linggatong, na walang kapara. Krus, sibat, at tinik na korona, sanlang naiwan, sa iyo'y pamana. Taong dahilan upang lumigaya! Salamat sa iyo, sa muling pagkikita, sa ikatlong araw ng pagkamatay niya. Mahal na Senyora, ngayoy magalak na, narito si Jesus, ikaw ang pita, ang tagpo ninyo'y aming ipagsasaya. Ipahintulot mo na aking alisin ang tabing ng lungkot, lambong na itim.
nabuhay na ang anak mong giliw. Puso mo'y buksan, aming aawitin ang Regina Coeli na puno ng aliw. Mga kasama, tayo'y magsaliw-saliw sa ina't anak, ang pag-awit natin. Ang araw na ito'y ipagdiwang natin. Araw na matagumpay, araw na maningning ang poong si Jesus, di magmamaliw. Vibang dugtong-dugtong sa kanyang tagumpay, vibang sunod-sunod at saing ng mahal. Viva-viva rin sa buong sakinapal, vibang sunod-sunod, vibang sabay-sabay, sigaw ng malakas! Buhay! 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 Regina Coeli retare, Yahweh mero istre portare, Regina Coeli retare, Yahweh mero istre portare. Regina Coeli retare. Laudetare Virgo Maria, alleluia. Benedicit Domino bene Virgo Maria, alleluia. Mula sa langit, papunta dito sa lupa. At nag-start na nga po yung misa, yung unang misa sa Paskong Pagkabuhay. Ay ang pagtawid ni Kristo mula sa ang ating pananampalatayang Kristyanismo. At isa talaga sa pinakamahalagang Pasko dapat sa atin ay itong Paskong ito, ang Pasko ng muling pagkabuhay. At pabalik na nga po sa simbahan ng mga angels ang Mater Dolorosa at ang Resurrection para sa susunod na misa.
At hanggang dito na lamang po ang video ang nabuo namin sa isang linggong pagsubaybay sa kung paano ipagdiwang ng mga taga-Rosario ang Semana Santa. Nais ko pong pasalamatan si Consi Botchok sa pag-imbita sa amin at sa mga tumulong sa amin na mabuo ang video ito. Thank you, Terina, Rafraf, Jared, Miko, Bea, and CJ. Thank you talaga sa inyo. Please don't forget po to like and subscribe. Thank you.